Ito nga pala, umiikot pa naman yung gulong. Pero mahigpit. May problema na rin yan. Ako ang basihan ko, kapag walang gulong, dapat maiikot mo pa rin yung rotor disc na yan. Pag ganyang mahigpit, may problema yan. Stuck yung isang piston. Ipapakita ko sa inyo kung alin yung stuck. Ito gumagalaw. Itong isa gumagalaw din. Itong sa kabila, yung sa itaas gumagalaw din. Ayan o. Itong sa ibaba ang may problema. Stuck yung piston. At ganito naman nga pala yung ginagawa ko pag meron akong babaklasin na stuck yung piston. Hindi ko tinatanggal agad yung brake caliper. Nilalagyan ko nung ubos na yung brake lining para manipis. At saka ko binobomba yung preno. Kahit masikip yan, dahil yung preno malakas ang pressure niyan, lalabas at lalabas yan. At mapapansin nyo dyan, na una talaga lumabas yung maluwag. Yung sa ibaba, yung mahigpit. At kaya ko nga pala kinakalsuhan, dahil pag walang kalso yan, posibleng may lumabas na piston, lalong maiiwan yung mahigpit. At ngayon naman, tatanggalin ko uli yan. Ang lalagyan ko na lang ng kalso, yung sa gawing itaas. At binobomba ka uli yung preno para mas lumabas pa yung sa ibaba. Mas mainam nga kung lalabas na ng gusto. Kapag ganyan, ang maiiwan na lang na nakakapit niyan, kapraso na lang. Kaya madali nang tanggalin yan. Ito yung stock ng piston. Mapapansin nyo dyan, malaki na yung nakalabas nyan. Kaya madali nang tanggalin yan. Binabaklas ko na ng buo yan. 4 na tornilyo lang naman eh. Ganito ngayon yung itsura niyan. Ito yung stock. Ang daming kalawang. Dito sa amin, karaniwan na yan. At dahil nga malaki na yung part na nakalabas, madali na lang tanggalin yan. Hindi kagaya nung nakabaon pa yung mga piston. Makikita nyo naman yung pagkakaiba. Ito ang napakaraming kalawang. Yan yung stock. Dahil dyan sa kalawang na yan. At dito nga pala sa amin, yung mga ganyang problema, madalas hindi na kami nagpapalit ng rubber nyan. Puwera na lang kung talagang sira na yung mga rubber. Pag ganito mga okay pa naman, madalas sa linis na lang yan. At nilulubricate namin at ibinabalik uli. Okay naman. Wala namang nagiging problema. Tinatanggal ko muna yung goma na yan, saka ko nililiha ng nililiha yung part na makalawang. At ang mas mainam gamitin sa pag-lubricate, yung rubber grease. Yung sa pag-assemble naman, napakasimple lang ng sistema nito. Kaya madali lang i-assemble yan. Ang problema talaga, yung pagtatanggal ng piston. At mas mainam nga pala hanggat tanggal yung caliper, linisin na rin yung bleeder.